So yung part ko, sinabi ni Ma'am Sandra Lynn, sino huling speaker po? Si Ma'am Sandra? Okay. Hindi nakapag-talk yung isang lalaki? Hindi. Sir Julan, hindi. Okay. So ngayon ako ang pinakala sa speaker. Sabi alas 3 kayo makalabas, no? Tingnan natin kung ang oras. Okay. Alas 3. Okay, bilis-bilisan lang natin para hindi tayo matagalan. Okay. Pakilala lang muna ako, by the way, Mrs. Sam Carabao sa tagapagsalita ng MIPA, Pidos Malikang Friday. Nandito rin po kami. Ang iba nagtatanong, Mrs. Sam, ba't kayo nandito? Nandito kami dahil sa napakarang mga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong, Mrs. Sam, ano naman ang mga services niyan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Okay. Medyo hindi pa ako nakainom ng tubig. Grabe. Pagod na pagod. First time ko na naranasan mag-jogging. Kasi traffic nga, no? Iniwan ko doon yung ano namin, sinakyan. Ayan. So bilis-bilisan natin para makauwi na kayo agad. Sabi nga alas 3, no? Alas 3 kayo maka-uwi. So agahan natin, no? Para mas maaga din kayo makauwi. Alam ko marami ng gutom, marami pang malalayo ang pinanggalingan, no? Kaya dapat maaga kayo makauwi kasi para hindi na tayo maabutan ng pagbuhos ng malakas na ulan dito sa ating areas of responsibility. No? Okay. Okay. May inaantok? May inaantok? Wala? Alam nyo, pag ako siya nagtutok, walang inaantok. Lahat ng antok, gising. Lahat ng gutom, busog. No? Nakapag-break time na ba? Hindi pa? Hindi pa? Kawawa naman kayo. Hindi kayo pinakain? Bakit hindi kayo pinag-lunch break? Ay sabi ng ahensya ng gobyerno ng UWA, mahalin ang mga OFWs. Huwag pagutuman, no? Kasi pag pinagutuman mo yan, paglabas dito, no, di ba fit to work kayo lahat, tama? Fit to work kayo kasi, no? Hindi ka pwede magpidos pag hindi ka fit to work. Kaya ka pinapidos dahil fit to work ka. Sigurado ba, after ng pagpidos, fit to work pa rin kayo? Malamang, baka hindi na, wag naman, no? Wag naman. Kasi yung iba dyan, after ng pagpidos, no, may certificate na, nung pinareport sa agency, kasi magpirma ng tawag nito, mag-sign ng contract, nung makita ng agency, pinami-remedical uli. Bakit? Bakit ganyan ang nangyari sa'yo? No? Duda ang agency. Kaya nung pinaremedical, paglabas ng result ng medical, anong nangyari? Unfit. Bakit? Nag-react pala ang kanyang sakit, nalipasan ng gutom dito sa pitos. Kaya dapat, no? O, di ba bawi na lang kayo mamaya, no? Kasi, iba dito. Hindi, alas 10 kasi kanina yung magsimula, matatapos kayong alas 3, alas 10. Ilang oras lang kayo? Alas 10, alas 11, alas 3. 5 hours lang kayo magpitos. 6 hours kayo dapat eh. Dapat 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dapat alas 4 kayo makauwi, no? Pero advantage kasi dito kayo pinagpidos, sobrang bait ang pidos na pinagpidosan ninyo, no? Tuloy-tuloy na kasi. Maraming may break time diyan, pero abuti naman alas 6 makauwi, no? Okay, dahil akong pinakaroong speaker, sana po lahat kayo, lahat kayo, no? Nag-pray ba kayo bago nagsimula kanina? Na Lord, sana ingatan yung mga OFWs sa kanilang pag-alis na maging mga tagumpay. Pagdating sa labas ng bansa, makatagpo sila ng employer na mabait, may takot sa inyo, Lord, at may respeto sa mga OFWs. Nabanggit pa kanina, hindi? Kasi hindi ako nag-opening. Kung ako ang nag-opening, yan ang panalangin ko para sa inyo lahat. Ayos ba? Yes, sir. Gusto niyo bang magtagumpay pagdating doon? Yes, sir. Hindi man ako nakaabot. Pagdating ng pag-uwi ng bahay mamaya, lahat kayo na nandito kasali sa prayer namin. Kasali sa prayer ko. Kasi hindi po madali ang naging part ko dito. Ako ang pinakaling speaker, napakaraga para sa inyo. Kaya dapat, habang nakaupo kayo dyan, concentrate. Dapat, walang pipiyok. Dapat, wala nang patayo-tayo, labas-pasok, tayo labas-pasok. Ang gusto kong makita, pasok na ng pasok. Kasi bakit? Mahalagang oras na to. Pero lagi ko na sinasabi, na wala nang patay tayo labas-pasok, pero mayroon pa rin lumalabas. No, pagdating, pag nakarinig sa mga sinasabi ko dito, no, hindi mapipigilan ang kanyang sarili. Talagang lumalabas. Kasi bakit? Tumatawag na doon. No? Ma'am, bakit?
Sabi niyo masarap buhay OFW. Yung pala hindi. Kanina, kamusta ang excitement? Nasa 100% naman. Nasa 100%. Pagdating sa part ko, 100% man ang excitement mo kanina. Dito, magbabawas ako. Tuwing may nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20%. Kasi bakit, Mr. Sam? Ano ang pag-usapan natin yun? Batas. Batas na dapat mong malaman. Tama? Kasi ang sabi ng ahensya ng gobyerno, DMW, dapat walang maitago sa mga OFWs na paalis na Pilipinas. Mapa first timer man ang ex-abroad, dapat magiging handa sila. Dapat alamin nila kung ano ang kanilang pinasukan. Tama? Kasi bakit? Hindi madali ang pagiging buhay OFW pagdating sa labas sa bansa. Totoo hindi? Totoo. Ex-abroad. Sino mga ex-abroad? Taas yung mga may ex-abroad. Ex-abroad. Thank you. 5. Sino mga first timer? Taas yung mga kamay. 6. Sa dami ng first timer. Kunti lang ang ex-abroad. O kunti mga ex-abroad, kayo ang bida ngayon. Sumagot lang kayo. Lakasan niyo yung pagsagot. Iparinig niyo sa napakaraming mga first timer diyan. Yung totoong buhay OFW pagdating sa labas ng bansa. Yung totoo ha, hindi lang nangyari sa iyo, nangyari sa iba. May nagtagumpay, mayroong hindi. Totoo, ex-abroad? Ex-abroad, isigaw niyo. Masarap buhay. Ang sagot niyo lang sa akin, masarap lang o hindi. Ex-abroad, isigaw niyo. Masarap buhay. OFW, ex-abroad o hindi? Ilan ang sumagot? Kanina, nung magtanong ako sinong ex-abroad, ito hindi tumaas ang kamay. Tumaas ka. Okay. Pero kadalasan, ang sagot dito ay hindi. Pero sino mas maraming sumagot? Masarap o hindi? Mas maraming sumagot na hindi. Sir, ilang taon ka sa labas ng bansa? 15 years na rin. 15 years. May 20 years ba sa labas ng bansa? 20 years? 18 years? 16 years? Wala. Sir, dahil ikaw ang pinakamatagal sa labas ng bansa. Sir, magtatanong lang ako. Sir, May naipon naman. meron sir. Magkano nang naipon mo? Konti na lang sir, mga 80 na lang, kaya kailangan naman. 80,000. Mabuti naman. Guys, may naipon. Okay, sir, tama. Very good. Sir, saan ka umuwi? Siyempre, saan ka, sir? Bataan sir. Taga Bataan! For the first time, ang dami dito. Kaya masarap ang buhay niya, kaya may naipon siya. May naipon dar, sir? Meron. Yan ang tunay na mga bayani. Nakapag-ipon. Ayos ba? Wala ba kang mga kamay? Oh. Dahil may mga kamay kayo, uwi na tayo. Sabi ni ba? Oh, wabag yun. Salamat. Okay, sir. May anak. Meron sir, 4. 4. May asawa. Meron. Ilan? Hoy! Gusto ko lang, ha? Galawin. Ha? Oh. May panganay, siyempre may bunso. Tama? Oh, okay. Thank you, sir. Nagpidos ka noon bago ka umalis? Siyempre sir. Oh, saan ka nagpidos? Last na? Dito. Dito. Nung una, saan ka magpidos? Dito rin sir. Dito rin. Nakita mo ako noon? Hindi sir. No, tama. Kasi hindi mo naman ako. Hindi naman ako nagle-lecture dito noon. Okay. Tama, sir. Thank you, sir. Okay. Yan. Grabe ito. Pasensya na kayo, matanong lang ako, ha. Okay, matanong lang ako. Okay. Sino mga household worker? Wala. Walang household. Okay, nandun na. Inalipat ko doon kasi bawal dito. Okay. Mr. Sam, bakit ka tanong ng tanong? Gusto ko lang malaman. Pero sir, di ba mga ex-abroad, pag kayo ay alis ng Pilipinas, kayo ang tinatawag na mga bayani, tama? Mga first-timer, tandaan nyo, kayo ang tinatawag na mga bagong bayani. Tama? Ex-abroad, kayo ang tinatawag na mga dating bayani. Sir, naniwala ka ba na ikaw ay bayani? First-timer ka? First-timer. Sir,
Paano mo masabi na ikaw ay bayani? Paano mo masabi, sir? Hindi mo alam, no? So, ipaliwanag ko lang, mga ex-abroad, malalayan niyo ako. Sige. Kung totoo bang sinasabi ko. Kaya ka tinawag na bayani, sir. Kasi, pagdating sa labas naman sa obligasyon mo na magpadala sa pamilya. Tama? Maliit man o malaki ang padala mo, magbabayad ka ng tax. Mga ex-abroad, sir, tama? Hindi man, agad nasusunod ang pinirman mo sa Pilipinas pagdating mo sa labas naman sa akala mo itong buwan, after mong pag-work, sa sahod ka na agad. Yun pala, hindi. Nangyayari, hindi. Laging delayed ang sahod. Gutom man ang inabot mo, na yung gutom na dinanas mo doon, mas sobra pa sa gutom na dinanas mo dito ngayon. Tama? Karapatan mo pa rin magpadala sa pamilya, tama? Kulang ang sahod. Maliit ang padala. Babawasan ng tax yan. Totoo, hindi? Totoo, sir. Binabawasan ng tax yun, sir. Kaya hindi ka pwedeng magreklamo. Bakit kulang pagdating sa Pilipinas? Tama? Kasi, yan ang batas na kailangan masusunod. Bawasan, ipapasok sa kaba ng bayan. Yung tax, tama? Naniwala ba kayo? Ang tanong, pag nasa kaba ng bayan, ang tanong, sino ang nakikinabang? Buaya. Ha? Buaya. Sino buhaya? Lulong? Ang dami. Ang daming buhaya na bayan. Tama, no? Sabi ng isa dito nung nakarang linggo, sir, flood control. Totoo yun. Nangyayari ngayon. Di ba? O, tingnan nyo. Nagkaano-ano na, no? Nagkagulo-gulo na. Ang hirap yun. Hirap ibalik. Kaya dapat, alamin mo, sir. Kaya, yan po, sir. Yan ang nagiging kadahilanan kung bakit ka naging bayani. Kaya paglabas mo dito ngayon, sir, talagang bayani ka na. Hindi ka man maniwala na ikaw ay bayani. Pag uwi mo ng bahay, mamaya harapin mo ang tingnan mo ang mukha mo sa salamin. Sabihin mo sa sarili mo, bayani ka ba talaga? Ano sabi na mo sila ulo ng mga man? Bayani daw ako. O ngayon, papatunayan mo sa sir. Paglabas mo dito ngayon, pag may paharang-harang yan, habang hawak-hawak mo ang certificate mo, sir. Paharang-harang yan, sabihin mo, alis ka na dyan! Alis! O. Pag tinanong ka, bakit? Ano ka ba? Anong sagot mo? Yes, ba? Bayani to! Sir, hindi ka nag-isa. Lahat kayo bayani. No? Mataas ang pinag-aaralan o mababa. Pantay ang pagtingin sa kapwa. Guys, lahat kayo mga bayani. Kaya kung anong posisyon mo pagdating sa labas naman sa doktor, nurse, teacher, manager ka man, supervisor, pantay ang pagtingin mo dapat sa kapwa natin ng mga Pilipino. Huwag mong sabihin, ako ang pinagkakatiwala dito, kaya huwag kang magkamali. Pag nagkamali ka, tanggalin kita. Ayan, pag mga sumbong na yun nakarating sa akin, tanggal ka rin. Bakit? Anong trabaho ko? Welfare assistance just in case of emergency. Makarating man kung saan reklamo niyan, maawa naman ka. Maawa ka naman sa subordinate mo. Gamitin mo lang sa tama. Bakit? Pag lahat ng tao mo, hindi maganda ang performance, ibig sabihin, ikaw na leader, nagre-reflect sa'yo. Tama? Ganun po yun. Kasi ako naranasan ko naging isang leader, 500 katao ang hawak ko. Pero pantay ang pagtingin ko sa kanila. Duty-free Philippines. Alam niyo duty-free Philippines? Ganun po yun. Pantay ang pagtingin. Bakit? Siyempre, pareho kayo ay mga Pilipino. Lahat kayo, tinatawag ambassador of goodwill. Nabanggit kanina? Hindi? Nabanggit dapat yun. Nabanggit mo na. Ambassador of goodwill. No? Kaya kayo, yung mga Pilipino katulad ninyo, kayo ang hinahangaan pagdating sa labas ng bansa. Okay? May teacher dito, teacher. Teacher ko, ma'am. Teacher ko kayo. Nag-resign kayo, ma'am, sa work as teacher. O bakit ka nandito? Ha? Gagala lang. Gagala lang. Okay. Teacher.
Pero may experience, naging karanasan kayo sa as teacher sa Pilipinas, ma'am? Public, private? Private. Kayo, ma'am? Public, private? Private. Magkano ang sahod, ma'am? Magkano? Hindi ko na pwede disclose. Huwag, nakakahiya, ma'am. Kayo, ma'am, magkano sahod niyo nun? Nakailang taon ka as teacher? Almost 2 years. 3 years? 2. 2 years kayo, ma'am? Ganun din, mga Manila. 4 and a half? Wow. Your course, dalawa is education, right? Tama, ma'am? Education. Ako po ay Bachelor of Arts in English. Bachelor of? Arts in English. AB. Okay. Kumuha ka ng 72 units. 18 units po. 18 units lang ang mababa. Hindi, jokes, ma'am. Teacher, your course, ma'am, is education. Tama? Yes. What is education? Nakalimutan. Teacher, ma'am, what is teacher? Pass. Okay. Education is a continuous process of learning. And teacher is a noble profession of the universe. Tama? O, may natutunan kayo sa akin, ha? Batch, ano kayo, ma'am? Batch? Kayo po? Ako po ay year 2012? 2022. 2022? Kayo, ma'am? Nag-exam po. Batch. Batch na. Nung graduate, opo. 20? 18. 18. Batch 1992. Ayos. Kaya pag teacher ka dito nung nakaraan, ano sila dami? 120 sila. May nakaupo pa dito, nakadi-4, parang hindi ako pinapansin. Teacher, papuntang Amerika. Pero nung tinanong ko, what is education? Hindi ako masagot. What is teacher? Hindi ako masagot. Simple lang. Yun ang nasabi ko kanina. No? Kaya dapat magiging aware. Alert. Okay. Sir, sige, sabi ng iba, tuloy mo na kasi ang oras, pahaba ng oras, no? Mag-alas 3 na. Okay. Ngayon, magtatanong lang. Sino? Umpisan ko na. Magbawas ako ng excitement kasi more on excitement kaninang umaga. Lahat ng dumaan ng speaker, pagdating sa part ko, more on discouragement. Huwag kayong magtaka, huwag kayong mag-alala. Yung mga sasabihin ko dito, katakot-takot na parang akala mo, after kumagtok, gusto mo nang mag-back out. No? Kasi bakit? Dahil sa batas na mga marinig nyo sa akin ngayon. Guys, ang batas kasi walang pinipili. Sabi, may kasabihan, no? May pinag-aralan ka man o hindi, kunting violation, kunting pagkamali, pananagutan mo ang batas. Kaya meron kasabihan, ignoransya, ligis, niminim, is kusat. Anong ibig sabihin? Ignorance of the law excuses no one, and no one is above the law. Tama? Okay. Ngayon ako magtatanong ako. Sino ang nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Nakapag-sign lang. Thank you. 8. Sino ang hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung kamay. 9. Ang nakapag-sign, 8. Yung hindi nakapag-sign, 9. Yung hindi tumaas ng kamay, 10. No? Sa mga hindi tumaas ng kamay, tatanungin ko lang kayo. Bakit kayo hindi talaga tumataas ng kamay? Okay? Ang tanong ko, ano kayo? Ang iba nakatingin lang sa akin, pakialam ko sa'yo. Bilisan mo kasi gutom na talaga kami. No? Concentrate ha. Kasi sabi ni ba, ay ex-abroad naman ako eh. Paulit-ulit na lang to. Ay wala ang sinabi yung uwa na ang ex-abroad ay exempted sa PIDOS. Sabi ng uwa, PIDOS is a mandatory seminar to all departing contract workers, not only for first timer, maging sa mga ex-abroad. Tama? Kaya ka nag-PIDOS. Bakit? Matagal ka man sa labas ng bansa, may panibagong batas na dapat mong malaman ay nasa labas ka ng bansa. Pag uwi mo ng Pilipinas, babalik ka man sa labas ng bansa, i-update mo. Bakit? Sino nag-update? Yung PIDOS. Kaya dapat mag-PIDOS ka pa rin. Okay. Mrs. Sam, bakit ka nagtatanong kung sino nakapag-sign ng kontrata o hindi? Gusto ko lang malaman. Dahil alam ko na. Ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago mag-PIDOS, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Malinaw?
Sabi ni iba, ganun ba? Bakit wala pa kami? At sabi nila, masarap buhay OFW, yun pala hindi, no? Dapat, nakapag-sign ka na ng kontrata. Kaya kung hindi ka pa nakapag-sign ng kontrata, magbawas na ako ng 20% sa excitement mo. Ang natira is 80%. Sabi ni iba, may kasunod pa kaya? Mayroon pa. At dapat, after na magpidos, sisiguraduhin ng isang OFW, makaalis na siya. Kasi nasa batas, ang isang OFW mo lang nag-apply at nabisahan, no? Dapat, 2 buwan hanggang 3 buwan dapat na i-deploy na siya. Ang ibig sabihin, 2 hanggang 3 buwan dapat nasa labas na siya ng bansa ngayon at dapat kumikita na siya ngayon doon. At dapat wala na siya sa kanyang inupuan diyan ngayon. Sabi ng iba, tahimik lang nakatingin na sa akin. Oo nga. Kami nga 10 months na nandito pa rin. At least may alam na, no? Kahit konti-konti, no? Yan. Dapat wala ka na sa Pilipinas. Kaya kung hindi ka pa rin nakalis, 10 months na nandito ka pa rin, may ibig sabihin, bawas naman ang excitement mo ng 20%. Ang natira sa excitement mo is 60% na lang. At dapat, bakit kailangan makaalis ang isang OFW? Kasi hindi na siya nakapagpilos, nakapag-sign ng kontrata, ang iba nakapagbayad na ng placement fee, tama? Ang tanong, pag nagbayad ng placement fee ang isang OFW, no? Ang salary niya is 20,000 or 50,000. Magkano dapat ang magiging salary? Placement fee ng isang OFW? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba dyan, nakatingin lang sa akin, bakit sa akin? Sobrang laki. May ibig sabihin, another 20% na naman ang mababawas doon sa 60% na excitement mo. Ang natira is 40%. At dapat, pag nagbayad, saang lugar? Sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max, Mall, Hotel, o Restaurant. Dapat saan lugar? Sa loob ng agency. Sabi ng iba dyan, tahimik lang nakatingin lang sa akin. Agency? Bakit kami sa Jollibee? Ang sagot ng isa, nung nakaraan, at least pinamilinda tayo ni ma'am. Nung marinig ko, ang sabi ko naman, hindi niya pira yun. Pira mo yun. Kaya dapat sa loob ng agency. Bakit ko binabanggit lagi? Ayaw ko na maulit. Nangyari sa 12 teachers na nag-apply as fruit picker sa Korea. Grinab ang opportunity, nag-resign sa trabaho. Ang pakay makapagtrabaho lang sa Korea as fruit picker, hindi teacher. Bakit? Yung sahod, sabi ni ma'am kanina, ang sobrang liit. Tama, ang liit, 35,000 something times 5 doon pagdating sa Korea. Saan ka? Sa Korea, tama? Kaya, na-convince, magbayad ng 280,000 bawat isa. Ang sabi, pagkatapos ng pagbayad nyo lahat, puntahan nyo ako dito sa bahay, sa Las Piñas. Maghintay lang kayo ng 3 months, makakaalis na kayo. 3 months naghintay. After lahat ng transaction, anong sabi? Huwag na kayong magbayad, no? Personal sa akin, through GCash na lang. Diba? Nagbayad through GCash. Nung makomply lahat, nung tinawagan si ate, pinuntahan pa doon sa bahay sa Las Piñas, hindi na mahahagilap. Bakit? Wala na pala. Instant millionaire si ate. 280,000 times 12, magkano? Sige nga, kung magaling ka sa math, may engineer, ayan, magkano? Magkano, sir? Walang 3 million ringgit? 3 millions. Kaya dapat ingat, guys, hindi pa yun. Sinundan ng 20, puro kalalakihan. No? Katulad nyo, sir. Mga edad. No? Alam nyo magkano kinuha? 178,000 bawat isa. So sahod ko doon ng 500,000 sa loob ng isang buwan. Pero mas mababa lang ang kinuha. 178 bawat isa. No? Ilan sila? 20. Ano bansa? Wow. Baka sa bansa din na pupuntahan nyo ngayon. Kaya kung ikaw, super, excited ngayon,
alamin mo muna kung sigurado ba talagang bansa ang pinuntahan mo. Kasi bakit? Ayaw ko na maulit ng nangyari sa kanila. Anong bansa? Malaysia, South Africa, Czech Republic, Poland, ano pa? Japan. Mamili ka sa lugar na yun. Kaya may nakita ko dyan. Sabi niya, tayo doon din. Kasi ikaw, saan bansa ka? Saudi. Okay lang sa Saudi, sir. Kasi ang iba naging karanasan doon, sir. Tulungan niyo ako, bakit? Hirap sa pagkain, sir. Hirap sa tubig na inumin. Anong ginawa niyo? Naghukay na lang ng lupa, sir, para makainom ng tubig. Tubig na parang kulay gatas, sir. Ganon sa Saudi. No? Hindi ko i-discourage. Sinasabi ko lang yung totoong mga nangyayari. Guys, yung nangyari sa dalawang po, isang taon na hindi nakalis. Sana wag mangyari sa inyo. Kaya ko lang sinasabi. Bakit? Maraming gumagamit ngayon ng pangalan ng agency. Ang pakailang makaalis, makapag-apply ka, pag na-convince ka, itong trabaho mo, okay, akong bahala sa'yo. Bahala, no? Mangutang ka kung gusto mo. Importante, makaalis ka. Kaya baon sila sa utang, hindi nakaalis. 1 year. Guys, ingat. Kaya dapat pag nagbayad sa loob ng agency, hindi sa bangko, hindi sa kung saan-saan mga pera padala, hindi sa GCash. No? So wala, balik construction worker. Ingat. At dapat pag nagbayad ka, magbawas ako kung hindi ka nagbayad doon sa agency, another 20%, no? Ang ibabawas ko ang natira is 20% na lang. At dapat pag nagbayad ay may kaukulang resibo. Sabi ni iba, resibo? Bakit kami wala? Ay, ibig sabihin, good luck. Ibig sabihin, anong nangyari? Kung hindi ka nabigyan ng resibo, meaning to say, you are a victim of illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kung ang kriminal na kapatay nakapagpiyansa sa batas na yan, Nobel. Sabi ni iba, Mr. Sam, bakit alam mo? Bakit alam mo yan? Kasi yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Kaya kung bakit ka nagtataka, habang ako'y nakatayo dito sa harapan, panay ikot ang aking kamera. Panay ikot, bakit? Pag isa ka sa nasintruhan sa aking kamera at biglang nag-blink, may ibig sabihin, ikaw na ang hinahanap ko sa labas. Parang wala naman. Parang magaganda at gwapo lahat, no? Ingat, Violation of Republic Act 8042. Alam niyo, wala pa yan dati, Nakita niyo? Building yan, wala pa yan, Ma'am, anong building yan? Gusto mo malaman? Samahan kita dyan. Manila Lotus Hotel. Hotel yan. Itong video, wala pa to noon. Wala pa to noon. Yan dati, Chowking pa lang yan. Chowking. Diyan din ako, nakipag-meet lagi. Nakipag-meet ako, ma'am. Tulungan niyo ako. Magbigay din ako ng ganong kalaki. Sobrahan ko pa. Nakipag-meet ako dyan. Johnny, saan ka na? Ma'am, parating na. Mga ilang minuto. Ma'am, 5 minuto na lang. Nandiyan ako sa Chowking. Nung nakatayo sa harapan ng sa may pintuan ng Chowking, niring ko ang cellphone. Hello, Johnny. Nilapitan ko sabay ko. Hello, ma'am. Kamusta? Tumingin. Ikaw yun si Johnny, Sabi mo maliit ka, matangkad, payat. Hindi po. Malaki ang katawan ko. Ma'am, sumama ka na. Kaya ingat, Mr. Sam, sino mga biktima? Mga taga-Bicol. May taga-Bicol ba dito? May mga Bisaya. Biktima ng 80,000 bawat isa. Ingat po kayo. Kaya kung bakit ko alam yung mga sinasabi ko. Okay. Kung bakit hindi na ako nag-open ng PowerPoint. Kasi alam ko yung mga sinasabi. 2 dekada mahigit sa serbisyo mula noon hanggang ngayon. Mga kaso ng white slavery,
White slavery. Diba? Tinatablan eh. Magtrabaho na sa Malaysia, 45,000 bawat isa. No? Alam nyo, ilan sila? 15. Sa 15, yung 21 years old, tinablan. Pagdating sa Malaysia, sabi, 45,000 bawat isa. Sabi, hindi po. Bininta ng 45,000 bawat isa. 15 years old, pataas ang edad. Nadali namin ang suspect sa may ECM review. Alam yung ECM review? Within 1.5 hour mission is-success. Alam mo siyang buong biktima? Gandang babae. Sobrang ganda. No? Inaakit pa ako. Pero hindi niya ako nadala. Pamangkin pa ng isang kernel. No? Ilang police station ang pinagdaman na namin. Pati yung police na rumispondi, pabagal-bagal tanggal. Bakit? Mabagal. Sabi ko dapat police mabilis. Pagdating ng krami, si General Torpano ang CTP ng PNP chief sa Camp Crame. Pagdating ng Camp Crame, mga alauna, in-inquest, may nakialam. Isang abogado, kilalang abogado, dinig. No? Year 2003. Nakialam. Pakawalan na namin yung suspect kasi bakit mali ang pag-aresto. Bakit mali? Walang warrant of arrest. Ang sabi ko, citizen arrest ang ginamit namin. Kulong habang buhay. Kaya kung narinig nyo noon, tuwing may pangyayari sa loob at labas ng bansa, pag marinig nyo sa X-True, sa isang radio, pag sinabi, mula sa Luzon, Makati to si Babater 141 ang nag-ulat para si Pinamit tunog lakas 50,000 watts DWRC sa isang radio. Pag marinig mula sa Manila, ito ang RH News sa amin Rosa ang nagliligo sa pagbabalita. Ako po yun. Sa isang dyaryo, ako si kaagapay natin. Sa isang dyaryo, ako si latigo ng bayan. Kaya ang dami ko pang babanggitin sa inong problema. Kaya lang, no? Sinusurtin ko ang oras ko. Ang pinagpatuloy ko, guys, ang aking YouTube channel, ang Kaagapay ECTV. Kaya dito, pag nagbabalita ako, pag sinabi, mula sa Luzon, Manila, ito ang inyong Kaagapay, si Kaagapay natin sa Kaagapay ECTV. Ang Kaagapay ECTV, patuloy na naglilingkod, nagmamasid, maparaman, at sa kailaliman ng gabi. Ako po yun. Mahilig ba kayo manood ng YouTube? I-open nyo, Kaagapay ECTV. I-open nyo. Lahat, may cellphone? Para matapos na tayo agad. Bilisan nyo. Search sa YouTube channel. Kaagapay. YouTube. Kaagapay. Space. ECTV. S. Letter C. At saka T and V. Dapat nagla-live tayo ngayon. Kaya lang wala akong data. Kaagapay. Space. ECTV. Makikita nyo dyan. Nakasalamin kulay itim. Nakasombrero kulay itim. Nakita nyo? Kung nakita nyo, paki-taas ang mga cellphone please. Taas. Nakita nyo na? Okay. Kasi ang nililecture natin, nandyan lahat sa channel na yan. Maraming YouTube channel na fake. Lahat ng mga balita, fake. No? Manunukod kayo. Dito hindi fake. Bakit? Itaas ang cellphone. Taas. Sa naka-search, kung na-research na. Na-search na, na-research, okay. Dahil nakita nyo na, walang iba. Kung hindi, ako yan. Nakasalamin, kulay itim, nakasombrero, kulay itim. Dahil nakita nyo na, wala kayong ibang gagawin. Kung hindi, subscribe nyo. Subscribe ha? Para laging updated kayo sa lahat ng mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Kaya pag uwi nyo diyan maya, Mr. Sam, gaano katotoo na sinasabi mo, hindi fake ang lumalabas diyan? Kasi bakit? Pag sinerch nyo ngayon, anong pizza kayo nagpidos? 29. September 29. Nagka-problema ka sa labas ng bansa. Katulad na nabagit ko kanina, samot-saring problema sa labas ng bansa. Nagka-problema ka. Gusto mo nang humingi ng tulong, hindi mo na alam kung ano dapat gawin. Ang gagawin mo muna, search mo, September 29, pag nakita mo, i-click mo sa Kaagapay ECTV. Pag click mo, ang unang makita mo dyan, walang iba kundi ang mukha mo. Paano masabing fake? Tama? Okay. Ayan. Grabe. Sana kung may edita lang ko, nakalimutan ko magpa-load no? Nasa 50,000 views na ako ngayon. Grabe.
Ang kahaga pa yung ECTV, tuloy-tuloy na tumutulong. Makikita niyo yung mga uploads dyan. Hindi lang puro pidos yan. Yung mga previous updates, may mga na-rape, no? Magkakapatid, may mga hindi sumasahod, umuwi ng Pilipinas nandyan, no? Ilang taon na. Hindi, walang dalang pera sa pamilya. Umiiyak, mga taga Batangas, Laguna, Nueva Ecija. Mapapanood yun yan. Puro kalalakihan. Ang trabaho nila, no? Ha? Yung nasa swimming pool, ang tawag yan? Yung... Pool attendant. ganun sila. Puro mga kalalakihan. Pero pag uwi dito, natulungan ng agency dahil sa pati pagtulungan ng agency. Dahil na rin sa ginawa namin action para masolve ang problema. Rape cases, nandyan. Mga minamaltrato, no? Mga hindi pinapakain sa labas ng bansa, nandyan. Yung galing na kung saan-saan ang problema, no? Dumaan na sa mga sikat na may mga umaksyon ko, no? Pero hindi naman aksyonan pag hindi magbabiral, nandyan sa YouTube na yan. Kaya ano man ang mangyari, guys, kaya kami nandito, ako nandito just in case of MBBC. Ayos? Ang tanong, sino gustong umuwi ng Pilipinas na tagumpay? Taas yung mga tagumpay. Thank you. Yan po ang panalangin namin. Sana lahat kayo ay magtagumpay, ha? Pero anong kailangan sa naging matagumpay na OFW? Dapat alam niya kung anong dapat gawin pag oras may problema. Tama? Ang tanong, ano ang dapat namin gawin, Mr. Sam, pag may problema? O katulad niyan, mayroong hindi nakapagsaya ng kontrata, magpidos na, baka mamaya galit na galit ka na sa iyong agency. Ang sabihin mo sa iyong agency, pagbalik, ma'am, maraming salamat. Kahit ginawa niyo to sa amin, hindi namin alam, maraming salamat pa rin. Bakit? Bakit? Pinapidos niyo kami, walang pinirma ng kontrata. Gutom nang inabot namin doon. Ganun lang din pala ang nangyari sa amin doon sa pidos. Pero ma'am, maraming salamat. Bakit? Doon lang namin nalaman kay Mr. Sam na mahal niyo pala kami. Bakit mahal? Advance pidos ang ginawa. Ayos? Sabi niyo ba? Ay, salamat. Akala namin wala na talagang pag-asa. Advance pidos ang ginawa para hindi na kayo may rapon. Tama? Pabalik-balik. Pero itong ingatan niyo. May problema nangyari sa labas, katulad ng nabanggit mo, dapat kung mahal niyo yung inyong agency, pangalagaan niyo. I-inform kung may nangyari sa inyo sa labas. Biktima ka ng illegal recruiters, no? Ngayon, naghihintay lang pala dyan siya sa labas, no? Bilisan mo kasi nandiyan ang pinakulong speaker, no? Ikaw lang magpapahuli sa amin. No? Okay. Ayan, ha? Ingat, dapat alam ng agency nyo yan, ha? Ma'am, may gumagamit sa pangalan ng agency nyo tapos kinukuhaan kami ng pera. Kawawa naman kayo. Pag nahuli yung gumagamit ng pangalan nyo, lifetime imprisonment pala yun. At pag nangyari, nakulong kayo nakulong ang suspect habang buhay, ma'am, pati pala kayo madadamay. Anong kaso? Accessories of the crime. Kaya dapat, alam ng inyong agency. Lahat nangyayari sa labas, hindi alam ng agency, i-inform yung agency. Kawawa naman sila. Sila ay may license to operate, nag-ooperate na legal, no? Pagkatapos, nagsara lang dahil sa kagawagan ng iba. Pagdating sa labas naman sa may problema man, i-inform mo inyong agency, mga pagbabago. Akala mo, yung pinirmahan mo, pagdating doon, totoo yun pala. Ang daming pagbabago. Akala mo, nurse ka, pagdating doon, housekeeping ka lang pala. Tama. Nung tumawag ka, ma'am, nung tumawag sa akin, ma'am, tumawag ka na ba doon sa dapat mong ireklamuhan? Sabi, yes sir, pero ang sabi lang sa akin, wala naman daw problema kasi ospital pa din naman ang pinagtatrabahoan namin, no? Kasi nagmamadali pala nung alis, no? Kasi, inisyo ng visa, housekeeping, pero nurse yun, yung posisyon blank. Sa kontrata, pagdating doon, nilagyan ng posisyon, housekeeping na nga, di ba? Pagdating doon, housekeeping nga siya. Wala siyang kalaban-laban. Kaya dapat maging maingat. Pagdating doon, akala, singer, akala performer. So, iba na palang trabaho. Sige, bahala ka, lumabas ka. Itong gawin mo. Magtrabaho ka, no? Sa labas. Ang ginawa, walang pakialam. Hindi naman talaga siya singer o performer. Mag-perform. Maghanap ng ibang lahi, no? Ayan, pagkatapos, ayan na. Yan. Kung nakailan ka recruit, no? At naka-convince, yan ang sayo. Pag wala kang na-recruit, wala silang pakialam sa'yo. Kaya walang sahod-sahod. Ingat ha. Engineer, ginawang laborer. Driver, ginawang konduktor. Ang dami nangyari sa labas ng bansa. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Dapat maghihanda kayo. I-inform mo inyong agency. Lahat ba? Alam ang agency ninyo?
Lahat ba dumaan kayo ng agency? Taas yung kamay. Sino may agency? Taas yung mga kamay. Thank you. Okay. Mabuti lahat kayo may agency. Sa hindi tumaas ng kamay, baka wala kang agency, tuwang-tuwa ka. Isipin mo ay, direct hire naman ako. Huwag mong ipagmamalaki, direct hire ka. Basta importante, dumaan ka ng DMW. Kasi pag hindi ka nanubuan ng DMW, direct hire ka, pagdating doon, walang pananagutan ang ahensya ng gobyerno natin sa iyo. Tama? Kaya dapat, maninigurado. Dito pa lang sa Pilipinas, maging handa kayo. Okay? Ngayon, ready ng alis? Ready? O, sinong gusto magtagumpay? Taas yung mga kamay. Sinong gustong umuwi ng Pilipinas na may dalang pira sa pamilya? Isang family. Sinong gustong umuwi ng Pilipinas na masaya ang kanilang pamilya pag uwi ng Pilipinas? Taas yung mga kamay. Thank you. Lahat ba kumuha ng itim ng video? Lahat? Oh, lahat ng itim, mapwede mo man yan. Ilang itim mo man yan dyan ngayon. Kung man dyan ngayon. Ilang itim cards mo man, pangalagaan ninyo. Ha? Kasi bakit? Pag hindi mo mapangalagaan, no? Tuwang-tuwa ka, puro itim card ang laman ng wallet mo. Pagdating sa labas ng bansa, pag sumablay ang pangarap mo, uwi ka ng Pilipinas. Wala kang naipon. Hindi katulad ni Sir, may naipon. Tama? O puro resibo. Okay lang kung may naipon ng resibo kung wala talaga, di ba? Ibig sabihin, hindi ka talaga nagtagumpay. Kaya dapat, ingat, okay? Lahat, protection ang kailangan ng nagiging matagumpay na OFW. Tama? Kaya ako'y nagbibigay ng number, 0947-960-965-135-480. I-inform ang agency. Pag medyo hirapan kayo, yung number, pwede yung tawagan or i-text ang action sa inyong problema. Sino walang iba kung hindi ako. Ako ang kakatok sa pintuan ng inyong agency, magpag-usap ng maayos, diplomatic way, ang purpose mapabilis ang pag-solve ng problema na hindi na kailangan nagdaan pa sa abogado. No, kung sino-sino mga politiko dito, yung pala involved naman pala sa corruption. No? Hindi maaksyonan ang problema kung hindi magbabiral. Tama? Sa number na ibibigay ko, subok na yan. Year 2000 pa lang tumutulong na mula noon hanggang ngayon. Kahit hindi politiko, umaaksyon. Ang totoong public servant, nasa posisyon ng gobyerno o hindi, talagang umaaksyon. Tama? Hindi namimili ng tao matutulungan, hindi namimiling lugar kung saan man siya. No? Luzon, Visayas at Mindanao hanggang pagdating sa labas sa bansa. Anumang oras, araw man at gabi, umaaksyon. Ayos ba? Yung number niyan. 0-970-7-0-963-5-135-480. Ano ba? Kung hindi sa atin yan. Naalala nyo si Sara Balabaga? Naalala nyo? Naalala nyo?